Kung titingnan natin ang Strait of Hormuz, at ito ay isang kwento, grabe, lahat ng langis na ito na lumalabas sa Strait of Hormuz ay papunta sa Asya. Sige, silipin natin ibang bansa sa rehiyon. Halimbawa, 91% ng langis ng Hapon ay mula sa kipot ng Hormuz. Pilipinas, mas lantad pa, 74%. Ngayon nakakatuwang isipin, mas kaunti ang pagkakalantad ng China dyan. At ang unang bagay, kailangan natin maunawaan na ang China ay umabot na sa energy self-sufficiency rate na 84% noong nakaraang taon. May estratehikong kalamangan ng China, at ang lahat ng ito ay tungkol lang sa kuryente. Alam mo, malayo na ang produksyon ng kuryente ng China kumpara sa Estados Unidos na nanatiling stagnant sa nakaraang 30 taon. Hindi ito kaya ng electrical grid sa Estados Unidos ito. Kaya umaasa ang China sa Iran para sa mga 1.5% ng kanilang enerhiya. Alam ba ito ng Estados Unidos? Alam ba ni Donald Trump? Alam ba ng mga taong ito na hindi sila naglalakad sa manipis na yelo, kundi sa yelong nabibiyak na mismo sa ilalim nila? At masaya kami na makasama natin ngayon ang nag-iisang Cyrus Jansen at si Alex mula sa Reportify. Mga Ginoo, salamat sa pagsama sa amin sa live stream na ito. Mayroon tayong dalawang eksperto sa enerhiya at geopolitika sa China. Eksperto sila sa lahat ng bagay. Alexander. Kaya simulan na natin dahil marami tayong dapat pag-usapan. Bago ko ginawa ang programang ito, tiningnan ko muna ang pamunahing artikulo ng Financial Times. Ang pinakaunang malaking headline na artikulo ay galing sa Qatar. Sabi ng Qatar, ilang linggo na lang ay magkakaroon ng krisis sa ekonomiya na ang supply ng enerhiya mula sa Gulpo ay nauubos na. Na hindi magtatagal, mas marami pang mga estado sa Gulpo, ang mga producer sa Gulpo, ang mapipilitang magdeklara ng force majeure para mapatigil ang produksyon. Sinabi niya na malapit na nating makita ang presyo ng langis na aabot sa $150 kada bariles. Malapit na, malapit na. Nagsalita siya tungkol sa mga problema sa produksyon at pag-export ng LNG mula sa Qatar. Abutin ito ng mga linggo o buwan kahit na huminto na ang sitwasyon na yon. At sinabi niya na lahat ng ito ay may malaking epekto sa pandaigdigang ekonomiya. Tama ba ang sinasabi niya? Talaga bang nasa bingit na tayo ng malaking pagtaas ng presyo ng enerhiya? Kailangan nating maintindihan na ang mga Iranian dito ay ilang dekada nang wala sa SWIFT banking system. Nilalampasan nila ang mga patakaran at naibebenta pa rin ang langis sa pandaigdigang merkado, lalo na sa China. Alam ito ng Iran ngayon. At pati na rin ang mga bansa sa GCC, alam din nila ito. Kaya magdudulot ito hindi lang ng pagsisikip sa paglabas ng enerhiya papunta sa ibang bahagi ng mundo, lalo na sa Europa, kundi maaapektuhan din ito ang mga currency. Mangyayari ito sa sistemang pinansyal. Nakikita na natin ito ngayon. At sa totoo lang, medyo nagugulat ako. Sa kasalukuyang presyo ng bariles ng langis at natural gas, sa dami ng balitang lumabas tungkol dito na hindi pa ito tumaas ng 4 o 5 beses sa nakaraang linggo. At ang nakikita natin sa option market, sa derivatives market, hindi ko alam kung alam ng karamihan sa mga nanonood mo ang tungkol sa derivatives market. May halaga ito na notional value mula 6 trilyon hanggang 1 kwadrilyong dolyar. Ano ang nagpoprotekta dyan? Karamihan ay mga Amerikano at ang kanilang CME market sa Chicago. Ang pinakabagong ulat mula sa Chicago ay nagsabi, oo, nakakabasag tayo ng mga record sa energy derivatives. Mga taong sinusubukang protektahan ang kanilang sarili. Ika nga. Pero tinukoy rin nila ang isang bagay na medyo nakakabahala. Na ang sumusuporta sa mga 600 trilyon hanggang 800 trilyon, 900 trilyon, depende kung anong araw mo tingnan, ay mga 300 bilyong dolyar lang ang talagang sumusuporta rito. Kaya kung tumaas ng 50% ang presyo ng langis, wala ni isang bansa sa mundo ang kayang tiisin ang ganoong kalaking epekto dahil sa merkado ng mga derivatives na ito. Talagang ginagawa nitong insolvent ang bawat bangko sa buong mundo. At doon na tayo ngayon. Alam niyo ng Iran, nagtatayo sila ng mga offshore na kumpanya sa Dubai, nilalampasan nila ito at sila mismo ang naglalaro sa option market dahil pinalayas sila sa banking system.
Nakakatawa talaga. Ang Fed ay nagpiprint ng dollar at nakikipagdigma sa bansang di na gumagamit ng dollar sa kalakalan. Sige, balik tayo sa inyo. Mabilis lang, alam ba ito ng Estados Unidos? Alam ba ito ni Donald Trump? Naipayo na ba ito sa kanya? Si Friedrich Merz, ang Chancellor ng Alemanya, alam ba niya ito? Naisip ba ng mga taong ito na hindi lang sila nag-skate sa manipis na yelo, kundi sa yelong nabibiyak na sa ilalim nila? Una sa lahat, salamat sa inyo sa napakagandang pambungad. At isang karangalan na muling magkita-kita tayong apat. Matagal-tagal na rin at gusto ko lang magpasalamat sa paanyayang ito. Alam nyo, tungkol kay Donald Trump, gusto ko itong talakayin mula sa pananaw ng Estados Unidos dahil doon talaga ako nakabase. Mamamayan ako ng US at nakatutok ako sa relasyon ng Estados Unidos at China. Sa tingin ko, ang nakikita natin ngayon sa nakalipas na 72 oras mula sa administrasyon ni Trump ay isang napakalaking PR disaster at kung paano nila inilalarawan ang digmaan na ito. Kung paano nila sinusubukang ibenta ang digmaan na ito sa mga Amerikano. Kaya kapag tinanong mo, alam ba ito ni Donald Trump? Sa tingin ko, hindi niya naiintindihan talaga ang nangyayari. Dahil kitang-kita mo ngayon na hindi sila naghanda o nag-aral kung ano ang mangyayari sa digmaan na ito. Kamakailan, isang correspondent ng Fox News ay nakipag-usap sa administrasyon ni Trump. Sabi niya, may mga detalye kami mula sa pakikipagtrabaho sa administrasyon ni Trump. At alam naming ginawang modelo nila ang Venezuela sa paghawak ng Iran. At doon ko na-realize, wow, sobrang kapalpakan nito kung tinitingnan nila ang Venezuela dahil magkaibang dalawang bansa pagdating sa geopolitics. Oo, pwedeng maglunsad ng operasyong militar ang Estados Unidos sa Venezuela at madaling mahuhuli si Maduro. Kaya nila tapusin iyon sa ilang araw. Ibang-iba ang Iran. Kung ganoon ang iniisip ng administrasyon ni Trump at matataas na opisyal ng US intelligence, malaki ang problema nila ngayon at hindi talaga sila handa. Alam naman natin, 4 na beses mas malaki ang Iran kaysa Iraq at may 90 milyong populasyon. Isa pa ito sa mga bagay na sa tingin ko ay kailangan nating isaalang-alang na ito ay isang banta sa mismong pag-iral ng Iran. Parang wala na silang mawawala ngayon. Kapag hinalis ang kataas-taasang pinuno, wala nang hahadlang sa kanila. Hindi pa ito nagagalugad na teritoryo, iba kumpara nung Hunyo. Nung Hunyo, nadunsad ang Estados Unidos ng tahimik na kampanyang militar. Akala ko noon ay para lang sa publicity. Lilipad tayo gamit ang superjet, magpapasabog ng bomba at gagawing kamanghamanghang tagumpay ito sa bawat pep rally ni Donald Trump sa susunod na 12 buwan. Winakasan na natin ang nuclear capability ng Iran. Dakila at kahanga-hanga ang Amerika. Kung may magsabi pang kaya ng Iran gumawa ng nuclear weapons, hulaan mo kung ano. Piking balita yan dahil ako lang. Si Donald Trump ang totoong balita. Tapos bigla na lang sinabi ni Trump na 1 linggo na lang at makakagawa na sila ng nuclear na bomba. Kaya makikita mo ang paulit-ulit na mensahe mula sa pamahalaan ng Estados Unidos na punong-puno ng pagkakamali. Talagang mahirap paniwalaan. Makikita mo si Donald Trump na nagsisibak ng gabinete at nagkakagulo. Si Marco Rubio, pilit nagtatakip. Maling sinabi na ginawa nila ito para sa Israel. Pero binawi at nagsorry. Sinabi na yon kahapon, pero hindi raw yon ang ibig niyang sabihin. Hindi ka na makakahanap ng mas inutil na grupo mula sa panig ng Estados Unidos na humahawak ng krisis na ito. Nag-aalala talaga ako sa hinaharap. Yan ang pananaw ko. Sasagutin ko rin agad tungkol sa Europa at kay Melz. Hindi rin nila iyon naiintindihan. Inakala nila na lahat ito ay babagsak at guguho at manghuhula pa ako ng isa pang bagay. Ang mga bansa sa Gulpo, ang mga pinuno ng mga bansa sa Gulpo, hindi rin nila ito naintindihan. May mga ulat ngayong umaga na sinasabi nila kay Trump, alang-alang sa Diyos, manalo ka. Kunin mo lang ang panalong ito dahil hindi mo kami pwedeng iwan na mag-isa kasama ang Iran kung mananalo ang mga Iranian. Kung mananalo ang mga Iranian. Kaya sinasabi nila kay Trump, ituloy mo lang, ipanalo mo ang laban na ito. Iyan ang ipinangako mo sa amin. Iyan ang dapat mong gawin. Sabay din nilang hinihiling kay Vladimir Putin na magpatigil putukan at tapusin ang laban. Habang iba naman ang sinasabi nila sa mga Amerikano. Kabaliktaran naman ang sinasabi nila sa mga Ruso. Makikita mong sila mismo ay lubos na nabigla rito. At hindi nila alam kung paano
tutugon. Alex, pwede ba kitang tanungin, kumusta naman ang mga otoridad sa pananalapi? Paano naman ang mga tao sa Fed, sa Bangko ng Inglaterra, sa ECB, at sa lahat ng malalaking institusyong pinansyal na ito? Minsan iniisip ko kung tunay ba nilang nauunawaan ang nangyayari sa pandaigdigang ekonomiya, pananalapi, at mga pamilihang pinansyal. Naintindihan ba nila na nabibiyak na ang yelo sa ilalim nila? Sa totoo lang, Dapat silang tumawag sa CME sa Chicago ngayong araw sa loob ng 1 oras para alamin kung ilang kontrata ang ginagawa dahil kailangan nilang mag-alala sa margin call na ipapadala ng Iran sa kanilang mga server sa Manhattan. Nakakalulang halaga ang pinag-uusapan natin dito. Ginagawa ito ng mga Iranian. May ebidensya sa sistemang pinansyal gamit ang offshore na kumpanya sa Dubai para makipagkalakalan sa derivatives market. Kaya naprotektahan ng Iran ang sarili nila. Ngayon, lahat ay nag-aalala tungkol sa mga missile na napapalitan. Pero tingnan mo kung anong ginagawa ng mga Iranian. Tinatamaan nila ang mga tanker. Okay, alam nila na magdudulot iyon ng kaunting kaguluhan, lalo na sa merkado ng natural gas. At syempre, ang tunay na mystery dito ay bakit nila pinababagsak ang mga data center ng Amazon. May kinalaman ba ito sa AI, impormasyon o paggamit ito? Matalino talaga ang mga Iranian sa kanilang ginagawa. Sinasabi ng lahat, bakit hindi sila gumaganti? Hindi naman masyadong epektibo ang mga drone. Tingnan mo, binabanatan sila. Wala silang pakialam. Nasa punto na sila na, tara mga pare, umupo tayo sa negotiation table. Nandito si Jared Kushner sa bayan. Tinatawag ko na siyang tagapaglibing ngayon. Umupo ka kasama ang taong yon ng mahigit 45 minuto at sa loob ng 48 oras, patay ka na. Kaya hindi ako uupo kasama si Jared Kushner kahit kailan sa kahit anong pagpupulong tungkol sa anumang diplomatikong solusyon na meron siya dahil ililigpit ka ng tagapaglibing. At ginagawa niya yon at patuloy pa rin niyang ginagawa. Kaya ang tanong sa pananalapi dito ay dapat magising na sila agad dito dahil pinag-uusapan natin ay ilang araw na lang dito. Araw, Alexander. Araw. Kung tuluyang gumagsak ang merkado ng langis, hindi ko alam kung paano nila ito napapanatili sa katanggap-tanggap na antas ngayon. Pero kapag nagsimula na tayong umabot sa $100, tapos 125, tapos 150, iniisip ko na baka umabot pa ng 250 hanggang 300. Ngayon, pwedeng sabihin ng iba, wow, Alex, matindi yan. Tingnan nyo ang merkado ng pilak, mga kaibigan. 120 kada onsa ang pilak, 5,000 kada onsa ang ginto. Sinasabi ko, hindi inasahan ng mga ito ang crisis sa pabahay. At sinasabi ko sa inyo, sobrang daming aktibidad na yon sa derivatives market na kulang ang pera. 10 beses na mas marami ang mga pustahan sa mga ekonomiya kaysa sa pinagsama-samang pera ng lahat ng ekonomiya. May halos $1 quadrillion ng derivatives, 10 beses laki sa pandaigdigang ekonomiya at madaling bumagsak anumang oras. Ang Iran ay nakaupo lang. 'Di ba? Ano bang mawawala sa atin? Wala naman. Ayun, naghihintay lang tayo. At hindi ko alam ang gagawin kung ako ang Federal Reserve na yon. Siguro panahon na para magbitiw. Naniniwala si Trump na siya ang tama. Tingnan natin kung ano magagawa niya. Cyrus, maraming usapan tungkol sa China. Hindi ko, at kayong dalawa tungkol sa China. Excel, ikaw muna ang uunahin ko. Maraming tao ang nagsasabi na ang buong operasyon ito ay tungkol talaga sa China sa huli. Ang paputol ng supply ng langis sa China at ito raw ang plano. At ang China ay napaka-vulnerable kapag nahinto ang langis na dumadaan sa kipot ng Hormuz dahil umaangkat ito ng malaking dami ng langis mula sa kipot ng Hormuz. Na maubusan ng langis ang ekonomiya ng China, nahaharap ito sa isang krisis. May katotohanan ba ito? May sarili akong opinion dito pero gusto ko marinig ang sa iyo. Alex, gusto ko lang magpasalamat sa iyo, Alexander. Maraming salamat sa tanong dahil ito talaga ang eksaktong tanong na gusto kong sagutin. Natutuwa akong nabigyan ako ng pagkakataon pag-usapan ito dahil interesante at madalas ko itong makita at tinatalakay ng mga eksperto sa geopolitika sa Twitter. Marami ang nagsasabi na hindi tungkol sa Israel o Iran ang bigmaang ito, kundi sa China at ito raw ang plano.
Ganito ang nangyari mga kaibigan. Pinuntirya ni Donald Trump si Maduro. Alam mo, ang tanging dahilan lang talaga ay para mapigilan ang pagpunta ng langis ng Venezuela sa China. Yun ang unang suntok. At ngayon, papasok tayo sa pangalawang suntok. Tatanggalin natin ang Iran. Ngayon, may 1-2 punch ka na. Tapos na ang China. Wasak na ang ekonomiya nila. Panalo ang USA. Tayo ang pinakamagaling sa mundo. Habang tinitingnan ko ang analysis na yan, naisip ko na nagsisimula pa lang kayong unawain ang takbo ng mundo. Ito ang isang bagay na interesante. Tignan muna natin ang Venezuela. Ang nagbago lang talaga sa Venezuela ngayon ay natanggal na si Maduro. Ang vice-presidente ang pumalit sa kapangyarihan. Kaya walang malaking pagbabago sa gobyerno. Walang nagbago sa mga mamamayan at kung paano naapektuhan ang kanilang buhay. Kaya itong usapin ng pagpapalit ng rehimen at gusto natin ng demokrasya at gusto nating tulungan ang mga tao sa Venezuela. Lahat yan, kalokohan lang. Ang ginawa natin ay literal na pumasok tayo at ninakaw ang langis. May bagong artikulo mula South China Morning Post, 10 araw nang nakalipas. Patuloy na naibebenta ang langis ng Venezuela sa China at sa totoo lang, Estados Unidos na nagbebenta nito ngayon. Habang nagsasalita tayo, ang Estados Unidos ay nagbebenta ng langis sa China. Kaya sumabog ang kwento. Dahil hindi naman tungkol sa mga Chino na bumibili ng langis ng Venezuela. Ang tanong ay, sino ang kumikita? At malinaw na gobyerno ng Estados Unidos ngayon. Sa totoo lang, sa isang offshore account ni Donald Trump, hindi mo ito may imbento. Parang gawa-gawa ko lang ang kwento. Ganyan na talaga kabaliw ang geopolitics ngayong 2026. Unang 2 buwan pa lang ng taon, hindi ka panipaniwala ang nangyayari. Ngayon, pumunta tayo sa China. At may mga datos ako tungkol dito, ayos ba? Talagang interesante ito dahil kung titingnan natin ang Strait of Hormuz, at ito ang kwento, grabe. Lahat ng langis na ito na lumalabas sa Strait of Hormuz ay papunta sa Asia. Sige, silipin natin ibang bansa sa rehiyon. Halimbawa, 91% ng langis ng Hapon ay galing sa kipot ng Hormuz. Ang Pilipinas, mas lantad pa, 74%. Ngayon, nakakatuwang isipin na mas hindi lantad ang China dyan. At ang unang bagay na dapat nating maunawaan ay naabot na ng China ang 84% na antas ng kasapatan sa enerhiya noong nakaraang taon. Madalas namin pag-usapan ni Alex mula Reportify kung anong ginagawa ng China, tama? Gumawa si Alex ng magagandang video tungkol sa pag-angat ng China sa dekuryenteng sasakyan. Binisita rin namin ang hydro dam at solar plants. Alam mo, matagal lang nangunguna ang China sa renewable energy. Kapag tinitingnan natin halimbawa, ang isa pang mainit na paksa na siyang karera sa AI, sino ang mananalo sa labanan ng AI? Estados Unidos ba o China? May estratehikong kalamangan ng China. Tungkol lang talaga ito sa kuryente. Alam mo, mas malaki ang produksyon ng kuryente ng China kaysa Estados Unidos na nanatiling stagnant sa nakalipas na 30 taon. Hindi kayang suportahan ito ng electrical grid na yon sa Estados Unidos. At ito ang dahilan kung bakit, alam mo, ang AI sa totoo lang, hindi ito tungkol sa kung sino ang may pinakamagagaling na engineer o kung sino ang may pinakamagagandang microchip. Kayang-kaya ng China na lutasin ang mga bagay na yan. Sa huli, ang mahalaga ay kuryente. Alam mo, ang mga bagay na ito ay nangangailangan ng hindi kapanipaniwalang dami ng kuryente. Kaya ito ang ginagawa ng China. At ganito kumilos ang China ng sistematiko. Hindi nila iniisip ang mga bagay para lang sa 1 taon o 2 taon. Iniisip nila ito ng 10, 15, 20 taon sa inaharap. At ito ay naging isang 20 taong proyekto. Ganon din sa mga EV. Noong 2000, sinabi nilang gusto nilang mangguna sa EV. Pagkalipas ng 25 taon, makikita na ngayon kung nasaan na sila. Ngayon, kung titignan natin, may dala akong estadistika. Mga 84% na ang sariling kakayahan ng China dahil sa kanilang renewable energy. Ngayon, pumapantay na ang dami ng renewable energy na ginagawa nila sa produksyon ng carbon para sa bansa. Pero kung susumahin mo, mga 17% ng langis ng China ay galing sa Iran. At mga 59% ng energy imports ng China ay langis. Kaya kung titingnan natin ang energy imports, mga 15.4% ito. Ibig sabihin nito, umaasa ang China sa Iran para sa halos 1.5% ng kanilang enerhiya. Kaya kung susuriin mo at lalampas ka sa mga headline, oo, may exposure ang China sa isang aspeto. Pero dahil sa kanilang diversification, nagawa nilang pamahalaan yon. At gaya ng sinabi mo, Venezuela, alam mo yung unang suntok na pinag-uusapan natin, wala na yon dahil patuloy pa rin nagbebenta ng langis ang Estados Unidos sa China. Gusto ko lang hikayatin ng mga tao na wag lang sa headline tumingin at suriin ang mga numero. Makikita niyo na maganda ang posisyon ng China dahil sa diversification. Narinig ko rin yan sa totoo lang.
Pupunta na tayo sa susunod na usapan. Gusto kong marinig ang opinyon ninyong dalawa, pero kay Cyrus muna ako magsisimula. Paano naman ang China at Iran? Maganda ang relasyon nila. Nakipag-usap si Wang Yi kay Arak Sheikh, ang kalihim ng ugnayang panlabas. Sabi ng China na sinusuportahan nito ang Iran sa kanilang pakikibaka para sa pagprotekta sa kanilang soberanya. Ano ba talaga ang eksaktong relasyon ng China at Iran? Maraming haka-haka na tinutulungan ng China ang Iran sa iba't ibang paraan. Maring militar o intelligence, tiyak na naglalatala sila ng maraming satellite photos ng mga base ng Amerika na talagang interesante. Pero paano naman ang tulong pang-ekonomiya sa Iran? Marami tayong narinig tungkol dyan ilang taon na ang nakalipas. Magkakaroon daw ng malaking kasunduang pang-ekonomiya. At ito lang ang isang tanong. Ang buong sunod-sunod na pangyayaring ito na naranasan natin nitong mga nakaraang linggo ay nagsimula sa isang pagbulusok ng pera ng Iran na kagagawan ng Amerika. Alam natin yan dahil sinabi sa atin ni Scott Besson na ito ay isang pagbulusok ng pera ng Iran na kagagawan ng Amerika. Bakit hindi nilapitan ng Iran ang China noon? Pareho silang nasa BRICS. Naiintindihan ko na may koneksyon o ugnayan ang mga bangko sentral. Ano ang relasyon ng dalawang bansa nito at tinutulungan ba ng China ang Iran sa ngayon? At paano? Cyrus. Oh, magandang tanong, Alexander. Sa tingin ko, dapat nating pag-aralan ang relasyon ng China at kung paano sila nakikipagnegosyo sa mundo. Dahil naging pangunahing superpower na sila. Parang sinabi ni Alex ng Reportify kanina, mayroong 154 na bansa sa buong mundo nakasali sa inisyatibong Belt and Road. Alam natin na miyembro na ang Iran sa BRICS, kaya malapit ang partnership ng BRICS sa ekonomiya at kalakalan. Ngayon, ang nakakaintriga dito sa China ay napaka-estratehiko nila kung paano sila gumalaw pagdating sa militar. Halimbawa, maraming taong nagsasabi, tingnan mo, dapat nagpapadala ng mga tropang China. Dapat silang nagsusupply ng mga missile. Dapat talaga nilang ipasok ang militar ng China sa Iran para talagang matapatan yon. Kailangan pa ring maingat na pamahalaan ng China ang relasyon dahil alam natin na ang Israel at Estados Unidos ay nakikipaglaban sa Iran. Hindi magpapadala ang China ng militar laban sa Estados Unidos. Sa huli, mahalagang trading partner pa rin ang Estados Unidos at China. At palaging isang balanse ang kailangang pamahalaan sa pagitan ng China at Estados Unidos. Dahil sa isang banda, tinatawag natin silang kalaban. Pero sa kabilang banda, isa sila sa ating pinakamalalaking trading partner. Sa totoo, mahalaga silang trading partner para sa ekonomiya ng Estados Unidos na madalas kong nababanggit. Hindi magiging matatag ang ekonomiya ng Amerika kung wala tayong kalakalan sa China. At ang pinakamagandang halimbawa nito ay noong nakaraang Abril, araw ng pagpapalaya, nang ipinatupad ni Donald Trump ang kanyang mga taripa sa buong mundo. Dahil sa kanyang agresibong aksyon laban sa China, ito ang naging dahilan kung bakit bumagsak ng husto ang stock market sa US. Dahil ang China lang ang tanging bansa sa mundo na may kapangyarihan laban sa Estados Unidos dahil sa kanilang access sa mga rare earth minerals. Halimbawa, noong nakaraang taon, nang makitang inatake ni Trump ang UK, Europa o Canada, walang kapangyarihan ang Canada. Walang magagawa ang Canadians kung gustong ibuli ni Trump. Pero kapag sinabi ni Trump, China, gagawin nating 100% o kahit 150, 200% ang taripa. Maaring gumanti ang China at sabihing, sasabayan ka namin hanggang mabuko ang bluff ni Trump. Umatras siya at tuloy ulit ang kalakalan. At alam mo, kailangan niyang paikutin ito sa parang hindi siya mapahiya at masabi niyang panalo siya. Pero iyan ang balanse ng relasyon sa kalakalan ng Estados Unidos at China. Kung babalik tayo sa ugat ng tanong, ano ang ginagawa ng China at Iran? Hindi na ako magtataka kung binibigyan talaga ng China ng tulong militar, intelligence o supply ang mga ito. Sa palagay ko, ang pinakamadali ay tingnan mo ang Russia-Ukraine. Malinaw naman ang Estados Unidos, o pasensya na, malinaw naman ang China at Russia ay malalapit na magkaalyado. Pero hindi rin natin nakita na tumulong ang China sa mga Ruso, di ba? Hindi natin nakita na pumasok ang militar ng China at nakipaglaban sa Ukraine. Interesante rin
May magandang relasyon din ng China sa Ukraine. Sa buong panahon, pilit pinapanatili ng China ang gitnang posisyon na para bang magkaalyado kami. May relasyon kami sa Russia. May relasyon din kami sa Ukraine. Gusto naming igalang ang soberanya ng dalawang bansa. Hindi namin talaga gusto ang sigalot na ito. Nais naming mapayapang solusyon dahil ang Sina ay kilala bilang mapayapang bansa at huling nasangkot sa digmaan noong 1979 sa Vietnam. Sa tingin ko, makikita mo ang pag-iingat ng China dahil di sila tulad ng Estados Unidos na mabilis magpaputok, nagdudulot ng gulo at gustong magpalit ng gobyerno. Agresibo ang Estados Unidos sa foreign policy nila sa buong mundo. Alam nating lahat ito. Mapasa ang rehiyon, Timog Amerika o gitnang silangan. Magbubomba sila kung kailan nila gusto at gagawin ang gusto nila. Laging sinisigurado ng Sina balanse ang kanilang posisyon sa mundo mula sa estratehikong gilid. Kaya halimbawa, hindi magpapadala ang China ng tropa o sasapyang militar sa Russia laban sa mga Ukrainian. Hindi nila gagawin yon sa Iran, pero susuportahan pa rin nila ito sa ibang paraan, tulad ng pinansyal o intelligence, habang sinusubukang panatilihin ang balanse, relasyon, at internasyonal na kalakalan. Alex, pwede ba kitang tanungin, sinusubaybayan ko at naging interesado ako sa China nitong nakaraang taon at may mga kakilala na rin ako doon. Nadiskubre ko na totoo ng may opinyon ng publiko sa China. Pinag-uusapan talaga ng mga tao sa China ang mga ito. Pinag-uusapan nila ang mga bagay na ito sa kanilang napaka-aktibong social media na sa tingin ko ay hindi gaanong pinapansin ng mga tao kung gaano kalawak ang nagaganap na diskusyon dito at pati na rin ang mga Chino. Ang pampublikum o state media ay talagang nagbibigay ng maraming impormasyon. Ano ang kasalukuyang pakiramdam sa China? Sila ba ay optimistiko? Nag-aalala ba sila tungkol sa lahat na nito? Nakikita ba nila ang isang napaka-agresibong Estados Unidos bilang isang potensyal na banta? Sinasabi ba nila sa kanilang sarili na ang mga pag-atake sa Iran ay maaring maging hudyat ng posibleng pag-atake rin sa atin? Ang ilan sa mga sinasabi ng ilang tao sa Estados Unidos ay kakaiba, pero ang ibig kong sabihin, sinusubaybayan nila ang mga kaganapan sa Iran. Madalas ba itong pag-usapan? Ano ang opinyon ng karamihan sa China tungkol dito? Napakagandang tanong. At maari kong bigyan ito ng magandang sagot. Nagtatrabaho ako sa state media sa China at nauunawaan ko ang mga responsibilidad ng direktang pagtatrabaho rito at ang mga kasamahan sa opisina at ibang media outlet. Hindi nila pinapalamutian ang mga balita dito sa China. Minsan, maaring wala sa mga kwento ang kislap ng Fox News, pero may kaakibat itong responsibilidad. At ang karaniwang tao ay labis na nag-aalala sa mga nangyayari sa Iran. Sobrang nag-aalala rin sila sa mga nangyayari sa Venezuela. Marami na tayong naririnig na usapan at balita tungkol sa Cuba. At kung mapapatuloy pa ito, nag-aalala ang karaniwang tao dito na baka ipagpatuloy pa ng mga Amerikano ang ganitong ginagawa. Diretso hanggang sa mga baybayin dito. At madadamay ang Taiwan ng China. At dito na nagiging talagang magulo ang lahat. Sa ngayon, naunawaan ng bansa na ang kanilang militar ay nagpapalakas na ng halos 5 hanggang 6 na dekada. Ito ay isang militar na hindi pa nauubusan ng armas. Hindi pa ito nawawalan ng mga sundalo sa labanan. Hindi pa ito nawawalan ng artilyerya. Hindi pa ito nawawalan ng mga tangke. Hindi pa ito nawawalan ng alinman sa mga sandata nito dahil hindi pa ito nasasangkot sa anumang labanan. Kaya sabihin na lang natin na puno pa ang mga imbakan. At alam ng karaniwang Chino na puno pa ang mga imbakan. Nakakatuwa nung pumunta ako sa bulwagan ng mga sandata sa airshow at nakita ko lahat ng mga armas. At medyo kakaiba na makita ang mga Chino na nagsiselfie habang may mga ballistic missile sa likuran. Nilapitan ko ang ilan sa kanila at sinabi, Alam mo, "Ano sa tingin mo?" At sinabi nila, ipinagmamalaki ko ang aking bansa na ang mga produktong ito sa likod natin ay hindi pang atake, para lamang ito sa depensa.
At naririnig mo ang ganong pag-iisip sa mga tao dito sa bansa. Sila ay napaka-edukado. Sila rin ay napaka-edukado pagdating sa mga usaping geopolitical. Aktibo sila sa lahat ng social media at kaya nilang punahin ang gobyerno. May numero. Madaling tandaan. 1, 2, 3, 4, 5. Kapag tinawagan mo yon, pwede mong sabihing, hindi ko gusto ito at yon. O minsan kailangan ko ito, kailangan ayusin. Kung galing ito sa munisipyo, tulad ng sirang ilaw sa kalsada, makakatanggap ka ng sagot sa loob ng 48 oras. At sa totoo lang, maaari ka pang makatanggap ng maliit na gantimpala o pera kapag nag-ulat ka ng isang bagay na makakatulong sa ikagaganda ng lungsod. Ganun talaga dito, parang makina ang sistema dito. Ang bansa ay parang isang kumpanya at may pananagutan ng bawat isa. O hindi ito perpekto. Seryoso sila dito sa korupsyon at mga isyong dapat seryosohin tulad ng droga na di tulad sa ibang bansa. May mabibigat na parusa para doon. Sa huli, nag-aalala ba sila sa mga isyong geopolitical? Oo, talagang nag-aalala sila. Pero tinitingnan nila ito sa ibang anggulo. Hindi nila ito tinitingnan na parang, alam mo yun, naaawa sila. Tignan mo ang mga Amerikano. Sila ay agresibo. Nag-aalala sila kung gaano kalapit yun sa kanilang mga hangganan. At umiinit na yun dito. At kadalasan, ang nangyayari, may kasabihan ako, alam mo, ang may kasalanan ang siyang pinakamalakas sumigaw. Ang mga Amerikano, gaya ng ibinahagi ni Cyrus, ay may malaking problema dito. At kung hindi nila malalampasan ang sitwasyon sa Iran, gagawin nila ang lahat ng makakaya nila para madamay ang Tsina sa sitwasyon. At diyan tayo nagkakaroon ng malaking problema. At sa tingin ko, ang sektor ng enerhiya ay magpapabagsak sa maraming bansa, sa gitnang silangan at pati na rin sa sistema ng Estados Unidos. Kita mo na yon, ang pagtaas-baba sa pamilihang pinansyal. Dow taas ng 1,000, Dow baba ng 1,000, Dow taas ng 1,000, langis taas ng 6%. Hindi na kailangan ng marami pa. Kapag bumagsak ng mga yon, nagiging desperado ang mga Amerikano at gumagawa ng mas maraming kalokohan. At huwag mo akong pasimulan kay Lindsey Graham, pero ilang beses na rin siyang pumunta dito sa ating bansa. At kung siya o si Jared ang pagpipilian, may problema tayo. Cyrus, pwede ba kitang tanungin at pag-usapan yung malaking issue tungkol sa langis ng Russia at kalakalan ng China? Ngayon? Siyempre, pangunahing tagaluwas ng enerhiya ang Russia. Nag-e-export o dating nag-e-export ito sa maraming bansa at pinyatawan ng napakabibigat na sanksyon. Nagtaas ng kilay ang mga tao sa Europa. Kamakailan nang sabihin ni Putin na kalimutan na natin ng tuluyan ang pagbibigay ng LNG sa Europa. Ayaw naman nilang bilhin, kaya bakit pa natin ibebenta sa kanila? Hindi alam na marami, pero malaki na ang partisipasyon ng China sa LNG ng Russia, ayon sa pagkakaintindi ko. Ang mga Chino, dapat kong sabihin na may kaibigan ako na talagang nagtrabaho sa industriya ng Russian LNG at ikinuwento niya sa akin ang lahat tungkol dito. Nandun na ang mga Chino at papasok na tayo sa tag-init. Kaya natutunaw na ang yelo sa Arctic. Matutunaw talaga ito. Bukas na ang mga rutang pandagat. Pwede ka nang magpadala ng barko sa hilagang baybayin papuntang China. Hindi mo na kailangang mag-alala sa kalakalan o panghihimasok sa barko mo kapag ginamit ang ruta niyon. Umusbong ba ito? Lumalago ba ang kalakalan ng langis ng Rusya sa China? Mahalaga rin ba ito para sa China? Oo, tiyak. Alam naman natin na ang China ang pangunahing bumibili ng fossil fuels mula Rusya at napakalaki na ng kanilang kalakalan sa isa't isa. Tiyak na tumaas ito sa nakalipas na 4 na taon. At sa tingin ko, ang isang interesante na bagay na palagi natin kailangang tingnan sa geopolitics ay na bawat bansa ay kailangan gumawa ng pinakamainam na desisyon para sa kanilang bansa. Tama ba? Tingnan natin halimbawa ang India, tama? Matagal nang tinutuligsa ng Estados Unidos ang India. Sinasabing bilang pinakamalaking demokrasya, dapat nilang sundin ang layunin ng US at huwag bumili ng langis sa Russia. Ano ang sagot ni Modi? Sinabi ni Modi, ganito yon, may pagkakataon akong bumili ng langis mula sa Russia sa mas murang halaga.
Ito ang pinakamainam para sa aking bansa. At alam mo, ang aming posisyon sa geopolitics ay hindi pakikialam o non-alignment, tama? Parang naglalakad kami sa gitna. Oo, gusto naming makipaggaalyado sa Estados Unidos. Pero makikipagnegosyo rin kami sa mga Ruso dahil sila ay founding member ng BRICS. Alam mo, ipagkakataon tayong samantalahin ang presyong yon habang lumalago ang ekonomiya. Bakit hindi natin gawin? Ito ay para sa pinakamamuting interes na aking bansa na siyang dapat kong pagtuunan ng pansin. Nakikita mo rin ang halos kaparehong bagay mula sa China. Malinaw na, mas kakampi ang China sa Russia sa hinaharap. Tiyak na sa ngayon, tumataas ang pag-angkat ng langis. Sa palagay ko, malaking bahagi ito ng mga estratehikong layunin ng China sa hinaharap. Nakikita natin ito. Ibig kong sabihin, bumabalik ito sa sinabi ko kanina tungkol sa pag-diversify. Dahil kahit na malaki ang kalakalan ng langis ng China at Rusya, hindi pa rin ito ganoon kalaki. Hindi ito parang 60 hanggang 70%. Nasa mga 20% lang ito. Meron kang 20%, 17% mula sa Iran. Meron ka ring Saudi Arabia, Venezuela, meron ka pang ang Estados Unidos, Canada. Maraming uri ng langis mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. At masayang pag-usapan ito. Baka hindi rin ito alam ng mga nanonood mo. Sa buong sigalot na ito laban sa Russia, aktibong bumibili ang Estados Unidos ng uranium mula sa mga Ruso dahil hindi natin ito makukuha sa ibang lugar. At mga 25% ng kuryenteng nalilikas sa Estados Unidos para sa mga tahanan doon ay nagmumula sa nuclear power. Kahit gusto ng Estados Unidos na parusahan at putulin ang ugnayan sa mga Ruso sa lahat ng bagay, wala tayong magagawa sa kanila. Sa kabila ng lahat, gumagastos pa rin tayo ng daan-daang milyong dolyar taon-taon para sa uranium. May plano silang bawasan ito. Pero hindi ito madaling ihinto. Hindi lang basta papatayin parang ilaw. Hindi pwedeng biglang tigilan bukas. Siyempre, may supply chain ka na kailangang baguhin ang ruta. Kailangan ng mahabang plano para dito, kaya nitong 4 na taon, bumibili pa rin tayo ng uranium. Kaya ito yung klase ng bagay na hindi natin masyadong pinag-uusapan. Ang New York Times, isa sa mga totoo nilang ginawa, ay gumawa sila ng buong kwento tungkol dito, kung gaano kadependent ang Estados Unidos sa uranium. Kaya, kailangan mo talagang lampasan ng headlines at mag-research pa. Kahit pinipigilan ng Estados Unidos ang iba na makipagnegosyo sa mga Ruso, kailangan pa rin nilang gawin ito para sa ilang bagay na mahalaga sa katatagan ng Estados Unidos. Lalo pang lalapit ang China sa ganitong relasyon. Malinaw na ang China at Rusya ay parehong founding members ng BRICS at magkalapit sa kalakalan. Muli, makikita ang kakaibang relasyon na hindi pinapakialaman ng China ang usaping militar. Hindi sila magpapadala ng mga sundalo o military aircraft na direktang makikialam sa labanan sa Ukraine. Isang interesante dito, para lang pag-usapan kung paano talaga kailangang umasa ang mga bansa at gagawin nila kung ano ang makakabuti para sa kanilang interes. Nakikita natin na lumapit na ang gobyerno ng Estados Unidos sa Ukraine para humingi ng tulong sa missile interceptor. Tama ba? Kaya, interesting ang pangyayaring matagal nang humihingi ang Ukraine ng dagdag na tulong militar mula sa gobyerno ng Estados Unidos. Ngayon, napansin ng Estados Unidos na uubos na ang ating mga missile interceptor. Ukraine, pwede mo ba kaming tulungan? Pwede mo ba kaming tulungan sa sigalot sa gitnang silangan? Hindi ka panipaniwala ang mga pangyayari. Oo, naniniwala ako na lago pa ang relasyon ng Rusya at China. Ang ibig kong sabihin, may ganitong ideya, ito ay para kay Alex ngayon. Ang ideya ng ekonomikong blockade at digmaan laban sa China, pati ang pagpigil sa pag-export mula sa Gulpo para saktan ang China at iba pa. Ito ay geopolitika ng mga kabataan. Hindi talaga ganito kung paano gumagana ang geopolitika o kahit papaano ang ugnayang internasyonal at internasyonal na kalakalan kapag ito ay pinamamahalaan ng matalino. Ang buong ideya ng isang ekonomikong blockade laban sa China na pinag-uusapan ng ilang tao sa Estados Unidos. Kung titingnan mo ang mga pattern ng pandaigdigang kalakalan, ang ibig kong sabihin, ito ay katawa-tawa, mas katawa-tawa pa kaysa sa mga sanksyon laban sa Rusya na talagang napakabobo. At ang pagsisimula ng digmaan laban sa Iran, kung iyon ang layunin, para lang magawa ito ay hindi lang katangahan, kundi lubos na kahangalan bukod pa sa lahat.
Tulad ng sinabi ko, hindi talaga nito nauunawaan kung paano gumagana ang ekonomiya, kung paano ang mga ugnayan sa kalakalan, kung paano gumagana ang mga ganitong bagay. Pwede ba kitang tanungin ng hiwalay na tanong tungkol sa China? Gaano katatag at kalakas ang ekonomiya ng China? Dahil sa nakaraang 5 taon, paulit-ulit ang ganitong kwento. Sa totoo lang, nagsimula na ito bago pa ang pandemya. Na ang ekonomiya ng China ay marupok, na sobra-sobra ang utang, na ang mga pamilihan ng ari-arian ay nasa krisis, na sobra ang pamumuhunan ng China sa produksyon at industriya, na hindi nito tinutugunan ang mga pangunahing problemang pinansyal, at na ang kailangan nitong gawin ay pasiglahin muli ang ekonomiya nito. Kailangan nitong gumastos ng malaki, mag-angkat pa ng mas maraming produkto, lalo na mula sa Estados Unidos at Europa. At kung hindi nito gagawin yon, mapupunta ito sa isang kalagayan ng pag-stagnate. Gaano katotoo ang pahayag na yan? Maganda ang tanong na yan. Interesante kasi, binago ng China ang growth nila at unang beses mula 1991, ibinaba nila ito. Yan ang balitang makikita mo. Sa tingin ko mahalaga ang konteksto na lagi kaming patas at makatuwiran sa pagsusuri sa China. Gusto ko rin itong gawing malinaw. Oo, na-revise na ito sa 4.5% na paglago. Marami ring tao, lalo sa US, ang nagsasabing bumabagsak ang China na malaking problema. Ang 4.5% na paglago ay mas mataas pa rin kaysa inaasahan sa Estados Unidos. Tandaan mo rin ang laki ng ekonomiya, di ba? Kung lumalago ka ng 4.5%, parang dinadagdagan mo ang ekonomiya mo ng kasing laki ng Thailand. Alam naman natin ang mga sukat, di ba? Hetong halimbawa, noong una kong bisita sa China noong 2007, 14.4% ang paglago ng ekonomiya. Hindi ka panipaniwala ang paglago. Ibig kong sabihin, napakagandang panahon noon para nasa China dahil napakaraming industriyang lumalago. Pero alam mo, ito yung tinatawag na compounding rule, tama? Kung paulit-ulit mong dinodoble ang numero, madaling magsimula sa 10, magiging 20, tapos 40. Pero habang lumalaki ito, mas mahirap na magdoble, di ba? Ito ang dahilan kaya tumaas ang China sa 14.4% noong 2007. Paglipas ng ilang taon, naging 10% ang paglago noong 2010. Doble pa rin kumpara sa Estados Unidos. Habang lumalago ang ekonomiya, lalong mahirap makamit ang double-digit na paglago. Hindi na natin makikita ito sa China sa mga darating na panahon. Bababa na ito dahil lumaki na ang ekonomiya. Pinag-uusapan natin ang real estate naging overheated. Nasa real estate sector ako sa China. Bumili ako ng apartment noong 2009 at ibinenta ito noong 2016 na may malaking tubo sa 7 taon. Noon sa China, iba ang sitwasyon dahil napagtanto nilang ayaw nila ng mataas na spekulasyon sa pagbili at pagbenta ng bahay. Nakabaliktaran sa Estados Unidos kung saan karamihan ay bumibili ng bahay at umaasang tataas ang halaga para agad maibenta. May mga taong laging bumibili at nagbebenta ng bahay. Pero sabi ng China, gaya ng binanggit ni Alex, sabi ng China, tingnan ninyo, ang pabahay ay para tirhan. Gusto naming tumira kaya sa mga bahay na ito. Ayaw naming puro spekulasyon lang. Gusto namin ng katatagan. Ang salitang Chino ng katatagan ay wending. Sa kulturang Chino, pinahahalagahan nilang katatagan. Kaya nga halimbawa, ayaw nila ng digmaan dahil ang digmaan at kaguluhan ay sobrang hindi matatag para sa mga Chino. Kung babalikan mo ang 5,000 taong kasaysayan ng China, hindi naging wending ang bansa. Napaka hindi matatag nito, di ba? Umuusbong ang mga dinastiya, tapos bumabagsak. Paulit-ulit na pag-angat at pagbagsak, paulit-ulit na pag-angat at pagbagsak. Kaya sa libu-libong taon, hindi talaga nagkaroon ng katatagan sa China. At ito ang dahilan kung bakit, alam mo Alexander, nung sinabi mo na pumunta ka sa China, at napansin mong may opinyon ang publiko sa China. Kapag kinausap mo ang mga Chino, madalas nilang sabihin na mula nang maitayo ang komunistang pamahalaan noong 1949, nakuha ng bansa nila ang katatagan na yon. Oo, nagkaroon ng sa matitinding pagsubok, lalo na nung panahon ni Tagapangulong Mao at ng dakilang paglukso pasulong. Ang patakaran ng isang anak. May mga pagkakamali nun mahirap na panahon, gaya ng revolusyong kultural. Ngunit ulitin ko, ang kasalukuyang pamahalaan ay naitatag noong 1949. Sa 5,000 taong kasaysayan, ito ang pinakamatatag na panahon.
Nakita natin kung paano umangat ang China mula sa isa sa 10 pinakamahirap hanggang sa isa sa 3 pinakamayamang bansa, kasunod ng Estados Unidos. Kung susuriin ang purchase power parity, mas malaki pa ang ekonomiya ng China kaysa sa Estados Unidos. Patuloy din itong umuunlad at naghahangad ng pagbabago. Tulad ng binanggit ni Alex, sinusubukan nilang gawin ang mga bagay tulad ng, sabihin nating, dagdagan ng paggastos ng mga mamimili. Tingnan mo ang ilang particular na lugar. Kung nasa AI o robotics ka, lalaki ang industriyang ito. Isa sa mga video na ginawa ko kamakailan sa aking channel ay tungkol sa kung paano matutugunan ng robotics ang krisis sa kapanganakan sa China, tama? Mababawasan ang populasyon ng China sa hinaharap. Hindi na aabot ng 1.4 bilyon dahil tumatanda ng mga tao roon. Dahil dito, namunguna ang China sa robotics sa mundo. May mga pabrika tulad ng Xiaomi Car Factory na tinatawag na Dark Factory. Lahat robotics. Hindi na nila kailangan ng ilaw dahil 24/7 na gumagana ang robotics. Kaya natutugunan ang kakulangan. Ito ang mga kwentong kailangan natin. Huwag lang tumingin sa headline. Alamin ang konteksto. Intindihin na umuunlad ang China sa ibang paraan at umaangkop sa mga hamon. Natutuwa akong nabanggit mo ang kasaysayan ng China dahil gusto ko rin itong pag-usapan. Nauugnay ito sa Iran. Dahil ang China at Iran ay talagang may napakahaba at napakatagal na kasaysayan ng ugnayan. Maraming tao ang hindi nakakaalam nito, pero ang ibig kong sabihin, ang mga dinastiyang Chino noon ay malalim ang pakikilahok sa gitnang Asya at malapit ang ugnayan sa mundo ng Iran. Nagkaroon ng kalakalan sa pagitan ng Iran at China noong dinastiyang Tang at pagkatapos inangkat ng mga Iranian ang porselanang Chino. Ibig kong sabihin, ito ay dalawang kultura ito na sa kasaysayan ay talagang magkakilala na. Kilala ba nila ang isa't isa ngayon? Ibig ko sabihin, may alam ba ang mga Chino? Cyrus, ano ang opinion mo tungkol dito? Marami bang alam ang mga Chino tungkol sa Iran? Dahil masasabi ko sa iyo na kakaunti lang talaga ang mga tao sa kanluran ang maraming alam tungkol sa Iran maliban sa mga nababasa nila sa mga balita. Tama ka. Para sa akin, isa sa mga interesanting bagay sa China ay kapag kinausap mo ang mga tao, edukado sila. Madalas ko itong gawing halimbawa. Kapag nasa China ako at sumasakay ng taxi, madalas unang tanong ay, saan ka galing? Sabi ko, mula ako sa Estados Unidos. Agad, kaya ng taxi driver makipag-usap tungkol sa geopolitics at alam nila ang mga nangyayari sa mundo. Mahilig ang mga Chino pag-aralan ng paligid nila. Sa tingin ko, karaniwan din ito sa mga Europeo, di ba? Marunong silang umunawa sa mundo. Alam mo, sa aking sariling bansa, ang Estados Unidos, karamihan sa mga tao, hindi kami tumitingin sa labas ng Estados Unidos. Karamihan sa mga Amerikano, sa totoo lang, hindi rin alam ang tungkol sa Canada, ang pinakamalapit nating kapitbahay sa kalakalan, ang ating kapitbahay sa hilaga. Kung tatanungin mo ang karamihan sa mga Amerikano, ano ang kabisera ng Canada? Sigurado akong marami ang magkakamali dyan. Sasabihin nila Toronto, pero ang totoo ay Ottawa, at ito ang pinakamalapit nating katuwang sa kalakalan. Ito ang ating kapitbahay. Sa tingin ko, mapapansin mo rin, at palagi akong namamangha. Halimbawa, kapag nasa taxi ako at kausap ang mga Chino, alam nila ang kasaysayan ng Iran. Alam nila ang nangyayari sa gitnang silangan at madalas nila itong binabanggit. Tandaan mo nung nagbomba ang Estados Unidos doon? At nung sinimulan nila ang digmaan sa Iraq dahil sa di umano'y sandata ng malawakang pagkawasak na wala naman pala? Ibig kong sabihin, mas alam nila ang mga bagay na ito. At sa tingin ko, ang nakakatuwa pa ay kahit sa, alam mo, antas ng mga karaniwang manggagawa, di ba? Parang driver ng taxi na sapat lang ang kita bawat taon at araw-araw nagmamaneho. Kapag binuksan mong radyo, may mga talk show tungkol dito. Ang laban na ito ay laman ng balita sa China. Tuwing tag-init, bumabalik ako roon ng ilang buwan kasamang pamilya ko. Naalala ko dati na pumupunta ako sa mga restoran at nanonood ng TV. Laging tungkol sa geopolitics at mga labanan sa iba't ibang lugar ang palabas. Tinitiyak ko sa iyo ngayon, 24/7, may coverage sila tungkol sa digmaan ng Iran at Israel, Estados Unidos ngayon. Ibig kong sabihin, nakita natin ito kasi may mga reporter na Chino talaga na nagpapakita sa Tel Aviv mismo. Ipinapakita nila yung mga bomba na tumatama sa Tel Aviv. May mga nagkokomento, teka, hindi namin ito nakikita sa CNN at BBC. Hindi ko alam kung napanood niyo yung clip na nadulas ang CNN. Sabi nila,
Gusto naming ipakita pero hiniling ng Israel na huwag ipakita sa inyo. Kaya balik tayo sa studio. Malaking pag-amin yun, parang sandali lang. Pasensya na, ano? Hinili ng Israel na huwag ipakita ito sa mga Amerikano. May CCTV film crew tayong live sa Tel Aviv na nagko-cover sa apartment building na binomba. At bigla na lang, dumating ang mga autoridad ng Israel at pinatigil sila. Parang, teka, hindi kayo pinapayagang ipakita ang mga ganitong bagay. Pero nagsimulang kumalat ang mga larawang yon at mga video. At parang, dahil may Chinese media na nasa mismong lugar sa Israel, na yun ay nakakakuha tayo ng kakaibang pananaw. May mga kakilala ko sa Rusya na nagsabi rin sa akin ng parehong bagay, na nagsabing, tingnan mo, nagsisimula na kaming makakita ng iba't ibang uri ng nilalaman. Maraming nilalaman mula sa Israel na ibinabahagi ng mga Ruso dahil nakakakuha sila ng mga bagay na hindi nasasala o nasusuri. At sa tingin ko, iyon ang talagang malaking bagay. Kaya oo, para sagutin ang tanong na yan, ang mga Tsino ay talagang mulat. Ang mga Tsino ay matatalino. Marunong sila, alam nila ang kasaysayan ng mundo. Alam nila ang mga nangyayari ngayon. Kapag pumunta ka ngayon sa restaurant sa China, siguradong bukas ang TV at pinag-uusapan ito ng mga tao. Tatapusin ko ito sa isang huling punto. Sa totoo lang, original akong nagsanay bilang historiador. Dito ako nagsimula. At sa ilang paraan, ito ay nagpapaalala sa akin. Ang sitwasyon na yon ay nagpapaalala sa akin sa ilang aspeto ng sitwasyon, isang siglo na ang nakalipas sa kanluran. Noon sa Europa, partikular sa isang bansa, Alemanya, na mula noong mga 1910 ay naging sobrang abala, napakaaktibo, nagsisimula ng mga digmaan at tila nilalamon ang lahat sa iba't ibang paraan. Nagiging sobrang agresibo ito. Nabuo nito ang mga kakaibang ideya na nagsimula sa totoo lang bago pa man ang 1933, bago pa man umupo sa kapangyarihan ang isang partikular na tao na may sa totoo lang napakamarupok na sistemang pinansyal. Kakaunti lang ang talagang nakakaalam tungkol sa Alemanya, pero sa parehong panahon, kumbinsido sila na sa teknolohiya, industriya at militar, mas mataas ito kaysa sa lahat ng iba. At ito ang lumikha ng sunod-sunod na mga krisis sa Europa. Sa ilang yugto ng mga krisis na yon, tila laging magtatagumpay ang mga Aleman. At pagkatapos, syempre sa malayo, pinapanood ang lahat ng ito, naroon ang malaking, napakalakas na industrial at ekonomikong kapangyarihan ng panahong iyon. Inaalagaan ang sarili, naghihintay, nagmamasid, at nananatiling malayo. At sa huli, syempre, ito ang nagwagi sa lahat. Palitan natin ang Alemanya ng Estados Unidos na yon. Ang Estados Unidos noong panahong iyon ng China. Mayroon bang mga pagkakatulad na makikita? Alam mo, muli, ako ay isang mamamayan ng US. Tinitingnan ko kung paano kumikilos ang aking gobyerno sa buong mundo. Kung ano ang ginagawa natin, at nakikita natin ang isang dramatikong pagbabago. Para sa akin, magkaibang Donald Trump ng 2016, 2020, at 2026. Napansin natin ang mga pagbabagong ito sa pagdaan ng mga taon. Sa tingin ko, 2020 ay malaking pagbabago nang ayaw niyang isuko ang pagkapangulo. Nakita natin na iyon ang gulugod ng demokrasya, ang mapayapang paglilipat ng kapangyarihan. Diyan tayo naiba sa autokrasya at ibang uri ng pamahalaan. Sa tingin ko, ang nakikita mo ngayon ay si Donald Trump ay halos niyayakap ang parang Alemanya noong 1933. At ito parang tinatahak natin ang halos kaparehong landas dito. Alam mo, nakikita natin ito. May isang interesanting video si Johnny Harris, isang mahusay na YouTuber, na inilabas ilang araw lang ang nakalipas kung saan tinanong niya, bumalik na ba ang pasismo? Naniniwala akong pasista si Donald Trump at nais siya ng ganap na kapangyarihan. Ngayon, sinasabi na niya ang mga bagay tulad ng, alam mo, sa tingin ko karapat-dapat ako magkaroon ng ikatlong termino. Alam mo, sa tingin ko karapat-dapat ako dito. At ang nangyayari dito mga kaibigan ay meron tayong masyadong kontroladong media sa Estados Unidos. Tama ba? Mayroon tayong mga social media platform at media na kinokonsolida at kinokontrol ng ilang bilyonaryo na talagang kayang kontrolin ang naratibo. Mayroon kang mga malalaking influencer na nagsisimula ng magsabi, alam mo, tama si Trump. Sa tingin ko, karapat-dapat siya magkaroon ng ikatlong termino. Ano man ang tingin mo kung karapat-dapat siya, kailangan nating bumalik sa konstitusyon. Maaari kang magkaroon ng ikatlong termino
kung maghahain ka ng panukalang batas at iraratipika ang konstitusyon. Kailangan itong ihain sa Kongreso at may proseso ito. Kung makakuha ka ng 67% mayore ang boto, Pwede mong iratipika at baguhin ang konstitusyon at tumakbo sa ikatlong termino. Ito ang prinsipyo ng bansa natin. kapag lumilihis na tayo at tinatanggap ang mga elementong pasista, Makikita mo ang desperasyon ng administrasyon ni Trump. Tingnan mo ang mga headlines sa unang 9 na linggo ng 2026. mahirap para sa amin bilang komentador sa geopolitika dahil iba-ibang bansa ang tinatalakay namin. Venezuela ngayon, tapos Greenland, Canada, at ngayon Iran. Ngayon, isa na itong digmaang regional. Ngayon, pinag-uusapan ba natin ang China? Paano naman ang Taiwan? Ibig kong sabihin, paano ba natin nasusubaybayan ang lahat ng ito? Halos kailangan na nating mag-livestream na lang dahil ang bilis magbago ng mga balita. May oras pa ba akong magdagdag? Hindi. Tulad ng sabi ni Cyrus, noong 2016 naisip ko, baka ito na ang pagbabago para sa Amerika. Pero ang mahalaga rin ay kung sino ang bumubuo ng kanyang administrasyon at ang impluensya nila sa kanyang mga desisyon ay talagang kamangha-mangha. Kung tinanong mo ako, 6 na buwan na ang nakakaraan kung magpapadala ang mga Amerikano ng helikopter sa isang soberanong bansa para hulihin ang isang lalaking nakapijama at ang kanyang asawa at dalhin sa kulungan sa New York, iisipin kong baliw ka. Hindi na. Iniisip ko bang pwedeng maging ika-51 estado ng Amerika ang Canada dahil sa puwersa ng Amerikano? Nagsisimula na akong maniwala. May banta ba ang Greenland mula sa mga Amerikano? Oo, naniniwala na rin ako ngayon. Alam mo, abot ba ito sa mga baybayin ng China? Siguro, baka nga mangyari. At ang nangyayari kapag napunta na tayo sa mundong puno ng stress, puno ng pag-aalala, magkakaroon talaga ng mga pagkakamali dito. At sa tingin ko, ang pagsalakay ng Iran ay isang napakalaking pagkakamali. Makikita natin ang epekto nito sa merkado. Gusto ko lang magdagdag pa kasi alam ko marami akong nasabi tungkol sa derivatives kanina. Marone. Isang kakaibang kumpanya ang Jane Street. Hindi ko alam kung pamilyar kayo pero isa sila sa pinakamalalaking derivatives traders sa mundo. 87% ng kanilang 662 bilyong dolyar na portfolio ay nasa derivatives. Sila ay isang lihim na operasyon na may 3,000 empleyado, ngunit walang CEO o CFO. Pinalayas na sila sa Indian Stock Exchange. Halos pinasabog nila sa tingin ko ang isang crypto stablecoin na nagkakahalaga ng 40 bilyong dolyar. Nasa merkado na ang mga ito. Sinasabi ko, magdudulot sila ng gulo sa American market. Mag-ingat ka. Madalas mong marinig ang pangalan nila sa diaryo, pero bihira mong makilala kung sino ang talagang nasa likod nila. Malaki rin ang pustahan nila sa pilak. At tinitingnan ko lang ang pre-market ng langis dyan. Ayan na, naabot na ang 52 week high ngayon lang. 87. 57. Tumaas ng 8% ngayon. Abangan. Grabe. Mga Ginoo, napakabuti ninyo. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Pwede ba kayong maghintay ng ilang minuto pa? Alex, tingin ko may 2 minuto pa tayo. May ilang tanong lang para sa inyo, ilang minuto na lang. Magpapasalamat ang mga manonood. Akala ko tatagal ito ng higit 1 oras. Oh, magsimula ako para kay Ceres mula kay Lee Levin. Kaya bang bumili ng bahay ng mga manggagawa sa pabrika sa China? Alam mo, merong maganda. Gusto kong tingnan mo ito. Pero ilagay mo lang, itype mo lang HSPC, China Home Ownership. Sa tingin ko, kapag tinype mo yan sa Google, makikita mo yan. Kaya, kung titingnan mo ang rate ng pagmamayari ng bahay sa China, nasa pagitan ng 80 hanggang 70% ito. At tandaan mo na kapag pinag-uusapan ng mga manggagawa sa pabrika, kadalasan sila ay nasa mas malalayong baryo sa China. Kaya, alam mo, mas abot kaya talaga ang presyo ng mga bahay doon. Kaya, hindi mo iniisip na parang mga milyong dolyar na apartment sa Shanghai at mga ganung bagay. Kung titingnan mo ang China bilang kabuuan, halos 85% ng mga tao doon ay may sariling bahay. Binanggit na rin ni Alex kanina na pinahahalagahan talaga ng mga Tsino ang pagkakaroon ng sariling bahay. Sa kulturang Tsino, ang bahay ang pinakamahalagang ari-arian sa buong buhay mo. At sa totoo lang, sa kulturang Tsino, kailangan mo munang magkaroon ng sariling bahay bago ka makapag-propose o makapag-alok ng kasal sa isang babae. Kaya ito ang dahilan sa likod ng lahat ng ito. Ito rin ang binanggit ni Alex kanina. Minsan, nagtutulungan ng pamilya para makabili ka ng bahay, lalo na sa pinansyal. Isa sa pinakamataas sa mundo ang antas ng may-ari ng bahay. I-Google mo,
Antas ng may-ari ng bahay sa China. Makikita mo na mas mataas pa ito kumpara sa mga kanluraning bansa. Halos nangunguna ang China sa buong mundo pagdating sa antas ng pagmamay-ari ng bahay. Sige, mula kay JHW, tanong para kay Alex. Ano ang alam mo sa knockout clauses na nagpapawalang bisa ng derivatives contracts kapag naabot ng langis ang isang particular na presyo? Oh, knockout contracts. Magandang tanong yan dahil dapat mo talagang tanungin ang solvency ng bangko. At kaya ba nila yon? Tulad ng sinabi ko sa simula ng programa dito, may mga nasa 300 at 8 bilyon lang na nagsisiguro ng mga 6 na raang hanggang 800 trilyon. Kahit na tamaan nito, alam mo, hindi ibig sabihin na magiging solvent ang bangko para bayaran ka. Depende kung anong panig ng trade ka. Parang isa kang insurance broker. Kapag sabay-sabay nagka-aksidente, sasabihin ng insurance broker na act of God o magbabankruptcy sila. Salamat na lang. Mahalaga ang counterparty. Hindi ako aasa sa knockout clause. Protektahan ang iyong mga posisyon. Cyrus, pwede mo bang ipaliwanag sa mga nanonood na walang tinatawag na CCP? Ang tawag dyan ay CPC, Communist Party of China. Oo, sa tingin ko, alam mo, interesting ito. Ang opisyal na pangalan ay Communist Party of China. Sa Western media, madalas mo marinig na, alam mo, Chinese Communist Party, CCP, CPC. Sa tingin ko, alam mo, sa totoo lang, parang pinalalaki lang ito kahit hindi naman talaga kailangang pag-usapan. Alam mo, kahit CCP o CPC ang tawag, gobyerno pa rin ito ng China. Sa tingin ko, madalas lang itong mapag-usapan kasi sa China, CPC talaga ang ginagamit ng mga tao. Alam mo, kaya nagiging punto ito na may mga tao na magsasabi ng CCP, tapos may makikipagtalo na, hindi, ang tamang tawag dyan ay CPC. Alam mo yon, parang pareho lang yan. Sa tingin ko, pinalalaki lang talaga ng maraming tao ang issue na yan. Medyo interesting lang. Nung Chinese New Year holiday 2 linggo nang nakalipas, maraming nag-aaway online. Bagong taong lunar. Ba o Chinese New Year ang tawag dito? Sabi ng mga Chino, ito ay ayon sa kanilang tradisyon o tinatawag ring pista ng tagsibol. At alam mo kung anong sinabi ko sa kanya? Sabi ko lang, tingnan mo sa huli, mag-enjoy na lang tayo sa bakasyon. Ano man ang gusto mong itawag dito? Merry Christmas, Happy Holidays, Happy Chinese New Year, Pista ng Tagsibol, Bagong Taong Lunar, bahala ka. Taon ng kabayo ngayon. Gawin nating maganda, tama yan. Sige, saludo kay Cyrus mula kay Rocket Billy. Sa wakas, may nakakaintindi at mahusay magpaliwanag ng percent increase kumpara sa base numbers. Saludo sa iyo, Cyrus. At isa pa para kay Alex. Nagpulong ang mga opisyal ng langis at gas mula Aberdeen kay Rachel Reeves sa London noong Miyerkules para hilingin ang pagbaba ng 7% tax rate na nakakaapekto sa produksyon sa Dagat Hilaga. Kung magkakaroon ito ng magandang epekto, sino ang nakakaalam? Pero maaring may bagong mangyari sa langis at gas sa Dagat Hilaga sa susunod na ilang linggo. Ano ang opinyon mo? Sa totoo lang, nakadepende yan sa magkanong gastos nila sa produksyon. Ibig ko sabihin, halos tinanggal ng Estados Unidos ang bansang may pinakamurang gas sa merkado ngayon. Hindi nila naisip na malaki ang epekto nito sa financial market nila. Nangyayari na ito ngayon, bukas, at sa Lunes hanggang matapos. Walang nakakaalam kung kailan ito titigil. Pero sa tingin ko, kung magtatagal pa ito ng ilang buwan, siguradong aabot ng higit sa $100 kada bariles. May krisis tayo sa enerhiya na may biblical na proportion.